Magandang umaga sa ating lahat. Narito ang update ukol sa minomonitor natin na weather disturbance na si Tropical Storm Leon. Napanatili pa rin ni Bagyong Leon yung lakas nito habang binabaybay pa rin yung karagatan, silangan ng Luzon at huli itong namataan sa layong 1,195 kilometers east ng Central Luzon. Taglay pa rin ito yung lakas ng hangin na 65 kilometers per hour malapit sa sentro at bugso ng hangin na umaabot sa 80 kilometers per hour. Ito'y kumikilos pakanluran sa bilis na 20 kilometers per hour at sa kasalukuyan ay wala pa rin itong direct effect sa anumang bahagi ng ating bansa. Samantala, si dating Bagyong Christine naman na ating minomonitor ay nasa labas na po ng ating monitoring region at kung ito man po ay magbago ng track or ito po ay bumalik patungo sa loob ng ating area of responsibility, ay muli po tayong mag-monitor at mag-update ukol sa weather disturbance na ito. Samantala, yung southwesterly wind flow naman po na trigger ni Bagyong Christine and also sa kasalukuyan ay nai-influence ni Bagyong Leon, yung nakakaapekto po at nagdudulot ng mataas na tsansa ng mga pag-ulan dito sa may kanlurang bahagi ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao. So pag-iingat po para sa ating mga kababayan dyan sa posibilidad ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. At ayon nga po sa ating latest forecast track analysis ni Bagyong Leon, patuloy po itong kikilos pakanluran hanggang bukas ng madaling araw bago po ito kumilos pa west-northwestward by tomorrow hanggang sa Tuesday early morning. And then nakita po natin na magsisimula na po itong mag-recurve at kikilos pa northwestward to north-northwestward. Throughout po yan ng forecast period at posible po itong maglandfall dito sa may area ng Ryukyu Islands by Friday early morning. At mananatili nga pong malayo itong sentro ni Bagyong Leon dito sa ating kalupaan or sa anumang bahagi ng ating kalupaan. Ngunit mapapansin po natin dito sa ating forecast track na by Tuesday onwards is magiging mas malapit po ito dito sa may silangan ng extreme northern Luzon kung saan by this time yung outer rain bands po ni Bagyong Leon is posible pong mahagip at magdulot ng mga malalakas na hangin and also ng mga pag-ulan dito sa area ng extreme northern Luzon maging sa ilang bahagi pa ng northern Luzon sa mga susunod na araw. And also, hindi rin po natin inaalis yung possibility na sa mga susunod na araw is maging mas pakanluran pa po yung pagkilos ni Bagyong Leon. At kapag nga po naging mas pakanluran yung pagkilos nito is magiging mas malaki po yung area na mahahagip ng mga outer rain bands po nito. So continuous monitoring tayo at patuloy po na magantabay sa updates na ipapalabas ng Pag-asa. Samantala, nakikita din po natin na mag-i-intensify pa itong si Bagyong Leon into a severe tropical storm by tomorrow early morning. And nakikita din po natin yung possibility na magkaroon po ito ng period ng rapid intensification by tomorrow until Wednesday kung saan posible po nitong ma-reach naman yung typhoon category by Monday evening or Tuesday early morning. At sa kasalukuyan po, wala tayong nakataas na wind signal sa anumang bahagi ng ating bansa. Ngunit habang kumikilos nga pakanluran itong si Bagyong Leon sa karagatan, is posible po tayong magtaas na ng wind signal number 1 dito sa may portions ng Cagayan Valley, maging sa northeastern portion din ng Bicol region mamayang gabi. And ang nakikita po natin na highest wind signal na maaari po nating itaas during sa paglagi po ni Bagyong Leon sa loob ng PAR ay wind signal number 2. At bukod po dito is ngayong araw po nakakaranas or makakaranas po ng bugso ng mga malalakas na hangin itong area ng Catanduanes, Northern Samar, Eastern Samar at Dinagat Islands. And by tomorrow po and by Tuesday is mas malaking area na po ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao yung makakaranas po ng bugso ng mga malalakas na hangin na dulot ni Bagyong Leon. Samantala, para naman po sa mga malalakas na pag-ulan, sa atin pong latest analysis, wala po tayo nakikita or unlikely po na magdudulot si Bagyong Leon ng mga malakas na pag-ulan sa anumang bahagi ng ating bansa. Ngunit gaya po na nabanggit natin kanina, kapag po naging mas malapit po yung track or yung mas naging pakanluran po yung pagkilos ni Bagyong Leon, and also kapag naging mas malapit po ito by Tuesday onwards dito sa silangan ng extreme northern Luzon, is yung outer rain bands po nito yung magdudulot ng mga
pag-ulan sa area ng extreme northern Luzon maging sa ilang parte pa po ng northern Luzon. And also, patuloy din pong ini-influence ni Bagyong Leon itong southwesterly wind flow, kung saan ito pong southwesterly wind flow yung nadudulot naman ng mga pag-ulan sa western sections ng southern Luzon, Visayas at Mindanao ngayong araw po maging sa mga susunod pang araw. Samantala, para naman po sa lagay ng dagat baybayin ng ating bansa, sa paglapit pa po ni Bagyong Leon dito sa ating Philippine landmass ay nakita po natin na magdudulot ito ng katamtaman hanggang sa maalon na lagay ng karagatan sa northern at eastern seaboards ng Luzon maging sa eastern seaboard ng Visayas. At sa kasalukuyan po, wala po tayong nakataas na gale warning, ngunit maalon pa rin po yung lagay ng ating karagatan dito sa may western seaboard ng Luzon. So pag-iingat po para sa ating mga kababayan. At para naman po sa magiging lagay ng panahon ngayong araw ng linggo, sa buong bahagi po ng Luzon, kasama na po dyan yung Metro Manila, maliban po sa area ng Occidental Mindoro at Palawan, makakaranas po tayo ngayong araw ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan. Meron po tayong mararanasan lamang ng mga isolated na mga pagulan, dulot po ng mga localized thunderstorms. Yung mga regional offices po natin, nagpapalabas din ng mga thunderstorm advisories or mga babala ukol sa mga pagulan nito. Agwat ang temperatura sa Metro Manila ay mula 24 to 31 degrees Celsius. Samantala, sa bahagi naman po ng Palawan, Visayas at Mindanao, makakaranas po tayo ng mataas na tsansa ng mga pag-ulan dito sa may Palawan, Occidental Mindoro, sa Western Visayas, Negros Island region, maging sa bahagi din po ng Zamboanga Peninsula at Barb. Dulot po ito ng southwesterly wind flow na nai-influence po ni Bagyong Leon. So pag-iingat po para sa ating mga kababayan dyan sa posibilidad ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala, sa nilalabing bahagi naman po ng Visayas at Mindanao ay meron tayong mararanasan lamang ng mga isolated na mga pag-ulan, dulot pa rin ng mga localized thunderstorms. Agwat ng temperatura sa Cebu ay mula 25 to 32 degrees Celsius at sa Davao naman ay 25 to 34 degrees Celsius.